Linggo-linggo, ganito na tayo. Amen? Nagkakalikisya ko sa ibig. Nalala ko kasi yung para walang natipirado sa tayo ay sumasabi. Amen? Ang maraming absent na. Nag-check ako ng attendance. Diba? Baka sa mga susunod ay makasama rin natin sila. Pag may nariento na sila, okay lang naman. Mahirap naman yung lalo na pag may problema. So, pwede naman mag-escape. Hindi, tutuloy natin ang ating pag-aaral. Yan pa rin ang ating dito. Itong isang taon niya ang ating kita. At para doon sa first, yung first, hindi ako aabot tayo ng 6 months. Tayo ay nasa hashtag follow. Amen? Pero, hindi dapat matatapos yung team na follow. Kasi iyan talaga yung buhay natin. Yung sumunod sa Panginoon. Nasa episode 7 tayo. Hindi ko sinama yung introduction, pero pang-walong pagtuturo na ito. Tapos, meron tayong sub-team. Sabi na, kung ito yung main team, meron tayong sub-team nasa ilalim dito. At yung tinatalakay natin, the way of Jesus. Ang kaparaanan ni Jesus. At nandun na tayo sa part. Nasusundan niyo ba yung proseso? Yung una, tinawag tayo ng Diyos. Jesus calls the people. Calls the people. Tinawag ng Diyos ang mga tao. Nung tinawag ka, ano nangyari? Ano nangyari ng pangalan? Nakakalimutan na. Magkaroon tayo ng connection. Kumonekta na tayo sa Diyos. Hindi na nabali yun. Hindi po pwedeng nagkaroon ka ng relasyon, tinawag ka, pero hindi natuloy-tuloy sa isang relasyon. Yung ating pagiging anak niya. So, nakakonekta na. At pag kumukonekta, ano nangyayari? Yan yung pangatlo natin sa Amen? Para sa pangatlo, ito ang ating members. Ang sabi dito, the 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone
generation has come. The old has gone, the new is here. Ilang na kumagan yung bago ba? O bago na ang damit? Hindi lang dapat damit ang nagbabago. Lumang bago. Diba? Luma ka, pero sa paningin ng Diyos, lagi kang bago araw-araw. Amen? Hindi pwede mabaliwala yung pagtawag sa iyo ng Diyos nung pumonekta siya sa iyo. Ngayon, binabago ka na. Ikaw na yung bagong Gandhi. Siyempre, lagi si Gandhi ang example. Ikaw na yung bagong Lisa, bagong Junior. Amen? Amen. Iyon yung isang unang ginagawa ng ating Panginoon. Sa Tagalog, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating na pagkatao sa halip itong napalitan na ng bago. Hindi pwedeng walang nababago. Lahat ng nakatagpo sa Panginoon Jesus. Hindi pwedeng ikaw pa rin yung dati. Amen? Nililimot mo na yung dating ikaw. Wala na yun. Kaya kailangan araw-araw lilimutin natin yung dating forma na bumama pa ba natin? Ang binalo. Hindi naman, ganyan lang. Pag sinabing bumama, madaming sinasabi. Hindi naman nagmumura. Di ba, ate? Napalitan na. Ibig sabihin, yung dating ugali niya, binaliktad, pero para na kayo. Amen? Para makita yung bagong pagkatao. Nakikita na ba si Jesus sa buhay niyo? Amen? Hindi pa maka-amen, hindi pa sigurado. Sigurado na. Kaya para sa part 3 ng The Way of Jesus, ang kaparaanan ng Panginoong Jesus, dito na tayo malakad. Jesus' way of changing lives. Ang paraan ni Jesus na baguhin ang buhay. Yung dati matatakotin, medyo na lang matatakotin pa ba? Kasi yung matatakotin, walang pinanghahawakang pag-asa. Talagang ganyan pag nasa harap. Kumukonekta yung salita ng Diyos. Di ba sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Pumapasok hanggang humihiwa, parang patalim, hanggang sa kasukasuan ay nanunuot. Amen? Yan ang patotoo na ang salita ng Diyos ay buhay. Bakit? Si Jesus ang paparaanan para magbago ang buhay. Kasi sa ating sarili hindi natin kaya. Kahit anong gawin mo, lalabas at lalabas yung dati. Paminsan-minsan dumadalaw din yan. Paminsan-minsan sumusupot, ginagamit ng kaaway. Pero, nasa atin yun. Kung paano pa lang na sumisilip na siya, ay papatayin mo na. Amen? Umpisa pa lang, dapat, Lord, hindi ito para sa'yo. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin mo, imposible na yata magbago ako. Kayang-kayang gawin ng Diyos yung pagkatao at ang buhay mo. Amen? Bakit? Sinabi niya ito sa kanyang salita sa Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit
created in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Magpa-heart transplant lang. Nagdumaan tayo sa heart transplant. Ang isa sa pinapanood ko ngayon na series, mahilig ako sa yung mga medical series. Sinaga ko panoorin yung ER, yung Grey's Anatomy na pinapanood ko, House MD. Bakit ko pinapanood yun? Kasi meron yung, may matututunan ka kung paano alagaan ang sarili mo. At the same time, makikita mo kung gaano ka-espesyal yung pagkalikha ng Diyos sa tao. Amen? So, mag-heart transplant pala tayo. Inalis. Hindi, inalis na lang. Ipinalit yung puso na marunong sumunod. Yung bato, inalis na. Naging monay na. Kung tinapay naging monay na dati. Ano yung matigas na tinapay? Putok. O yun, matigas yung kailangan isaw-saw mo sa kape. Naging puso naman yan. Ito na yung puso. Naghahanap sa Diyos. Ito yung pusong sumusunod sa Diyos. Sige, sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masunayin ninyong puso ay gagawin ko masunurin. Saan galing itong Book of Ezekiel? Sa Old Testament. Kailan nangyari yung pagpapalit ng puso? Mula nung pumasok si Kristo sa buhay mo. Amen? Kasi nung pumasok si Kristo sa buhay mo, ay yung pagkakataon na binago ka na nito. Yan yung binasa natin sa 2 Corinthians 5:17. Habang i-prepare ko yung lesson na to, sabi ko, Lord, isa ito sa mahirap. Isa ito sa mahirap na preparation ko para sa mensahe ko. Kasi alam mo na ako natapos. Ang tagal ko naghihintay. Pero ito yung binigay ni Lord. Sabi na, ba't sa palalayo? Ba't sa palalayo? So, ito ang title natin ay Life-Changing Encounter with Jesus. Nagbagong buhay o nabagong buhay dahil nakatagpo si Jesus. Amen? Isipin ninyo, mula nung nakilala mo sa ang Panginoong Jesus, ano na ang nabago sa inyo? Ano na yung inalis ng Lord, pinalitan ng bago? Sa akin, marami din. Siguro kung hindi ako kinatagpo ng Diyos, kung hindi ako tinawag ng Diyos, baka ang focus ko sa buhay na ito ay magpayaman. Kasi nabuhay ako sa hirap eh. Ang naging ambisyon ko, magkaroon ng maraming pera. Amen? Pero, hindi yun ang focus ko. Kung nakilala ko si Lord, ang naging focus ko ay si Lord na ang kalooban ng Panginoon. Pero ang ginawa ni Lord, dinagdag niya yung yaman na ba ako ngayon. Sa standard ng Diyos siguro, pero maaari sa standard ng tao, hindi pa. Pero kung loloobin ni Lord na kayamanin pa ang buhay ko, hindi lang sa material, lalo na sa spiritual, ang mangyayari yun sa buhay ko. Amen? Kaya, ngayong umaga, mag-aaral tayo ng ito yung mga sabi nga ang buhay ay pwedeng ipalabas sa magpakailanman.
Ibig sabihin, mga totoong istorya ng mga naunang nananampalataya. Kasi baka yung sa atin ngayon, hindi pa pwede kami example. Pero yung naisulat sa Biblia, lahat yung karapat-dapat ng gamitin na halimbawa. Dahil sa panahon ng kanilang buhay, sila ay naging mananagumpay sa kanila. Nasunod nila yung buhay na pinalakaran sa kanila ng Panginoon. Amen? Palakpakan mo naman natin ngayon. Kasi iinom muna ako. So, meron tayong limang pag-aaralan. Ngayon, limang muna. Pero napakaraming halimbawa na binigay sa Biblia. Ang una, a leper. Hindi siya pinangalangan, pero ano ang makikita natin sa buhay na yun, ng tetoke na yun. Ang buhay niya, sabi nga rin, maraming pinagaling na tetoke sa Bible. Merong 10, merong 7. Pero ito, isang pagkakataon, mag-isa lang siya. At kung mapapansin ninyo, nakasulat yan sa Matthew chapter 18, verses 1 to 4. Medyo backtrack tayo ng kaunti. Mula sa chapter 5, nagturo ang Panginoon Jesus sa mundo, yung Sermon on the Mount. 5, 6, 7. Tuloy-tuloy yan na pagtuturo nung siya ay nagturo sa mundo. Yung tao na to, siguro, nasa gilid-gilid lang, kasi hindi siya pwedeng sumama sa karamihan. Ang tingin nila sa mga taong may keto o may sakit sa balat ay magulo. Dahil ang tingin nila doon, yung ay sumasa. At saka, nakakakawa. Bukod sa yun ay sumpa, yun ay nakakakawa. Kaya hindi sinasama sa karamihan. Ibig sabihin, sila ay outcast. Pero ang ginawa ng Ketone na ito. Basahin natin sa verse, hindi na natin bubuhin. Tagalog na lang muna kasi masyadong mahaba. At isasama natin yung English. So mula pagbaba sa bundok, ito ang nangyari sa kwento. Mula sa verses 2 to 4. Lumapit sa kanang isang taong may ketong. Lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko. Maging malinis ka. Gumaling at luminis agad ang ketong. Ibig sabihin, yung pakikinig ng tao na to, doon sa mga turo ng Panginoon Jesus, na magkasabuhay na, kumonekta sa buhay na. Kaya lakas ng loob niyang lumapit. Alam niya na hindi siya itatabuhin ng Panginoon. Amen? Alam niya na hindi siya itatabuhin ng Panginoon. Anong kinakita niya? Nagkaroon siya ng pananampalataya. Pasensya na po. Pagka talaga alauna ako natatapos, nagiging emotional ako. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Kasi, bakit? Kung ginawa niya ito, at sa presensya ng mga pariseyo, yung mga parisi, ang kanyang kaparusahan ay babatuhin hanggang mamatay. Pero alam niya, sa Panginoong Jesus, bagong buhay ang ibibigay sa kanya. Amen? Okay. Sundan ulit natin. Wala sa 4. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sabihin ito kanino man. Halip,
pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw may magaling at malinis na. Bakit sinaway ng Panginoon? Kasi tanong ko din, anong pinag-aaralan ko ito? Bakit inutos ng Panginoon huwag ipagsabi? Eh sabi nga, di ba, ipapatutunan mo yung kabutihan ng Diyos, yung mga miraculo ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi pa yun ang panahon para ipatutuon na yung kabalihan na binigay. Ano ang sabi? Uunahin muna niya maghandog. Una pa rin muna, ibabalik na sa Diyos yung paghahandog para sa pagpapasalamat sa kagalingan niya. Amen? Kaya masasabi natin, kapag nakatotohanan na at nagbalik na siya ng pagpapasalamat, paghahandog, una sa Diyos, pangalawa, pwede na siya magpatutuo sa mga ibang tao. Amen? Kailangan yung kapanahunan nila, magpapakita muna doon sa pumapari para patutuhanan, oo, ito nga yung dating kinunin. Kasi, kailangan may bago niya maklaim na siya pinagaling ng Diyos, dapat may magpatutuo muna na siya yung dating may sakit. Amen? Ganon din tayo sa buhay natin sa buhay. Hindi lang sa physical. May sakit ang espiritu mo. Bakit? Hindi ka marunong, hindi sumasamba sa Diyos. Dati hindi sumasamba sa Diyos. Hindi nananalangin. Sinusunod yung sarili ng mga kagustuhan. Pero ngayon, nung nakilala mo ang Panginoong Jesus, marunong ka na manalangin, marunong ka na sumamba, marunong ka na magpuna, at higit sa lahat, maglilingkod ka sa iyong Diyos. Amen? So ito, ano binago ng Panginoon ang buhay na dati, outcast siya. Hindi outcast sa Tagalog. Basta yun. Hindi ka kabilang. Kumbaga, kung may mga pagpupulong, hindi ka pwedeng sumama. Hindi ka pwedeng makihalubilo. Pero sa Diyos, nilinis, hindi lang yung sugat, kundi ang espiritu na pwede na siyang maging kabilang. Pwede na siyang sumama sa kapulungan. Pwede na siyang bumalik sa normal na ginagawa ng isang anak ng Diyos. Amen? So, yun ang hindi pinangalanan, pero ang buhay niya ay isinulat sa Biblia para maging patutuo kung paano binabago ng Diyos ang buhay ng lahat ng kanyang tatawagin. At pangalawa, si Zacchaeus o Zacchaeus sa Tagalog. Na iba lang ang spelling, pero pareho din ang pronunciation. Sino ba si Zacchaeus? Siya ay isang tax collector. Ang tax collector ay kinamumuhian ng mga Hudyo nung kapanahunan niya. Dahil nangungutong. Nangungutong. Sobra yung sinisinging na buwis. Sabihin ng 100 lang dapat yung buwis ay magiging 150 o kaya magiging times 2, magiging 200. Wala namang magawa yung mga tao ng kapanahunan nun kasi pag hindi naman sila nagbayad ng buwis, makukulong sila. May kaparusahan. Pero ito si Zacchaeus, paring kasi ang Panginoong Jesus ay libot lang ng libot.
marami na siyang naririnig sa Panginoong Jesus. At noong panahon, basahin na yung buong chapter 19, na madadaan ang Panginoong Jesus sa lugar kung saan siya pumupwesto para maningin ng buwis, ay umakyat siya sa puno. Para makita niya. Hindi ko nasasabihin kasi sabi sa Biblia, napakabandang daw. Or maliit na tao. Kaya umakyat siya sa puno para kitang-kita niya. Gusto niyang masilayan yung Panginoong Jesus. Ibig sabihin, dati walang desire sa puso niya. Ang gusto lang niya ay kumulekta ng buwis at kunin yung parte niya doon sa buwis na yun. Pero ngayon, gusto niya masilayan. Sino ba itong Jesus na ito? Sino ba itong mababalitang Jesus na ito? Kaya babasahin lang natin yung mula sa verses 5 to 7. Ano ang nangyari sa kwento ng buhay niya? Sa 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na ito, nilala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumulong sa iyong bahay. Ibig sabihin, alam ng Lord, yung sandaling iyon ay para kay Sakeo. Alam ng Lord. Alam ng Lord kung saan puno siya nakaakyat, kung saan puno siya titingala, at kung saan lugar na pabababain si Sakeo. At nakaschedule talaga na kumain siya sa bahay ni Sakeo. Diba? Ang sarap na wala kang kamalay-malay pero may schedule pala si Lord na mananghali sa bahay mo. Eh, yun nga lang pag inimbita mo si Mayor o si Kapitan, at pumunta sa halimbawa, may pa-birthday ka, may pabingan ka, at dumating, ang saya-saya mo, di ba? Dahil ito ay parang importanteng tao, pero pinagbigyan ka na pinuntahan ka sa iyong bahay. Amen? Kaya pagdating sa 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Nandun yung kagalakan sa puso. Kaya masasabi na natin, unti-unti na, hindi pa man siya, wala pa maka-encounter sa Panginoong Jesus, may ginagawa na sa buhay ni Sakeo. At yung punto ito yung punto na kumonekta na sa Lord sa kanya. At sa pagkakonekta na yun, babaguhin ng Lord ang kanyang buhay. Kaya sabi ng mga nasa gilid-gilid sa 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulong at narinig makikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Kasi nga, pinamumuhiran ang mga tax collector. Pero bigla, special treatment siya sa Lord. Wala nang harihan sa bahay niya. Ano ang sabi pagdating sa 8 and 9, dito makikita natin kung paano ang bilis ng binago ng Lord ang kanyang gusto. Pagdating sa 8, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nalayang sinuman, isasauli po ito sa kanyang pagkakahatan ng beses. So, aminado siya. Na meron siya talagang potong doon sa mga sinigil niya. Kaya kalahati agad ng kayamanan niya ay ipamimigay man niya. At yung kalahati, palagay ko marami siyang nadaya talaga. Parang sinasabi, 100% maisusulit yan. Bakit? Automatic, 50% at lahat ng lalapit sa kanya kasi sasabihin, nadaya siya, times 400% ang interest.
Amen? Hindi lang 10%, hindi lang 100%. Times 4 ang kanyang kapalit. Kaya kung yung kalahati na yun, malamang mauubos din sa lahat ng isusuli na times 4. Eh baka mula nun, ang daming nagdatingan at kumakatok sa bahay niya. Kasi meron naman silang papel. Meron naman silang papel na pinanghahawakan. Na kung magkano yung siningil, so kung may papel ako, ibig sabihin, iyong audit yan, kung yun ang tama, at base doon sa excess na kinuha niya, iyon yung bibigyan niya ng times 4. Amen? O, nagpapa tayo ngayon. Ganon kaganda ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Zacchaeus. Ibig sabihin, sa mga material na bagay na pinaghahawakan mo, pag ang tao talagang next sa Diyos, bitaw siya, hindi na niya makakawakan yung mga bagay na itinutuloy ng pinakamahalaga sa buhay niya. Ang pinakamahalaga sa buhay niya, yung relasyon na sa Diyos at masunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, paano pinagtanggol ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, sabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang maligaw. Ang daming maliligaw. Nung kapalahunan ng Panginoong Yesus sa lahat ng disipulo niya, ito ang ginagawa. Hanapin ang maligaw at bigyan ng kaalaman tungkol sa kaharian, sa kingdom of God, tungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian. Amen? At sa ginawang iyon ni Zacchaeus, sa palagay niyo ba, kaunti yung nahipo? Marami. Kasi kung ilang taon na siyang naging tax collector at ilang taon na yung tao nagbayad sa kanya, palagay ko lahat na yung babalik. Palagay niyo. Lagot may times 4. Naku. Diba? Pag nirecompute pala yung aking kasi pagkasabi ay sa taxes. Minsan nagkakamali sa computation. Kaya may annual computation. Kaya ko dito yung ginawa. Pero yung sa GMA, hindi nagkakamali ng computing. Kaya wala balik. May annual, kaya ang tawag doon income tax return. Pag nilatag mo yung isang buong taon at nirecompute ng tama, pag mali ang singil sa income tax, may ibabalik ang gobyerno. Amen? So kung lahat ng tao bumalik, malamang nahipo sila kung paano yung buhay ni Zacchaeus ay binago ng Panginoon. Amen? Kasi sa isip ko, ba't ko pamimigay yung yaman ko, yung mga hindi nakakinaw. Ba't ko pamimigay yung pera ko, pinaghirapan ko nga itong potong at sabihin sa mga tao, ito yung tamang computation. Kasi yung mga tao nun, hindi naman aral. Kakaunti yung mga aral. So pag sinabi ko, hindi ka magaling sa math, tatanggapin mo lang na yun yung tamang bayan. Ang minsan nga, pagka yung hirap ka sa pag-compute, sige, bayad ka na lang, may lapang pa ako. So, ganun binabago ng Panginoon ang buhay ng tao. So, pangalawa, ang taong minano ng Diyos, bibitaw sa buhay, sa tingin na pinakamahalaga sa Kanya at sa Diyos ang mahal. Iba na ang buhay nyo. Hindi na pagkita ng pera, kundi sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Dati pangarap ko din maging CPA. Dati kong pinangarap. Kaya lang na-realize ko, hindi pala ako magaling sa math.
Kakaiba ang mga pangarap ko. Dati rin gusto kong maging sa fine arts. Pero na-realize ko, hindi pa na ako magaling gumuhit. Saan ako dinala ng Lord? Sa Babidi Library. Amen? Dahil, sabi ng Lord, mahilig ka sa libro. Mahilig ka magbasa. Diyan kinadadalhin. At yun, yung pinakatama para sa akin. Dahil doon ako pinagpala ng Panginoon. Amen? Dati gusto ko lang sa library. Kasi, hindi lang talaga ako magbasa. Dati nga, sa hindi ko magbasa ng, sino ba yung nagbasa dito ng Nielsen Books? O yung kapanahon namin yung tawag Precious Heart ba yun? Mga pocket book. Naglalakad ako sa recto para bumili ng mga pocket books doon. Tinitipid ko yung aking allowance para bumili. 4 na sako yata yung maipot ko. Hindi ko alam kung paano binenta ni Sel. Sabi ko, balik mo sa recto. Kasi noon ko yung binili. Amen? So yun, binabago ng Diyos kung paano, kasi titingnan ng Diyos kung ano yung pinakakailangan. Katulad ng leper. Ang pinakakailangan niya kagaling ng physical. Ito naman, ang kailangan niya, matuwid na buhay. Yung tamang matuwid na buhay. Amen? So, ito yung pangalawa, pangatlo na. Si Nicodemus. Nicodemus. Basahin nyo yung buong John chapter 3. At pwede nyo idugtong yung buong sa 19, 48 to 40. Pero ang babasahin lang natin ay yung 1 to 3. Kasi masyadong mahaba. Kaya assignment nyo, basahin nyo yung istorya na kung hindi pa alam ng iba. Yung first time na nakarinig kay Nicodemus. Siya ay isang guru, isang pariseo, isang guru ng kasulatan. At ano, ang nangyari, pumunta siya na gabi. Sa Panginoon Jesus, hindi ito nagkataon. Gabi, nasa labas pa ang Panginoon para katagpuin si Nicodemus. Bakit siya gabi pumunta? Para hindi siya makita ng mayroong mga pariseo. Kasi pagka nakita siya, isusumbong siya sa pinakamunong tali. Pero itong si Nicodemo, kinakatagpo na ito ng Panginoon at isang pinakamahalagang tulong ang ibinigay ng Diyos. Napakahalaga ng buong chapter 3. Dahil sa pamagitan ni Nicodemo, ipapakita ng Panginoon yung spiritual word. Dahil sabihin, saan ba yung born again na yan? Ayan, ay nasulat dito sa chapter 4 ng Aklat ni Juan. Amen? Natahin natin, sabi dito, may isang pariseo na nagkangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Pag ikaw ay naging membro ng Sanhedrin, meron kang hinahawakan na ikaw ang pinuno. Para din lang ano yan, may grupo-grupo o may community na silang pinangangalagaan. Isang gabi, pupunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos. Ibig sabihin, tinatanggap niya yung turo ng Panginoon Jesus. Pero meron pa siyang isang tinatanggap patungkol kay Kristo. Sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ibig sabihin, parinig niya ang turo, nakita niya yung mga himala ng Panginoon Jesus.
So, 3, sumagot si Jesus. Tandaan mo, ang sinasabi kong ito, maliban ay pangarap na muli ang isang tao, hindi na makikita ang pagmamahal ng Diyos. Ano bang kapanganakan ang sinasabi dito? Kapanganakan spiritual. Hindi, binasa natin kanina, papalitan ng iyong spirito. Lalagyan ka ng bagong puso, bibigyan ka ng bagong spirito, at pangyayari yan sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Ang sabi pa nga niya kay Nicodemo, tagapagturo ka pa naman ng salita ng Diyos, pero hindi mo alam ang bagay na ito. Kaya, i-encourage ko kayo, basahin ninyo yung kabuuan ng chapter 3. Diba sakit mo? Pag sinabing, Manweng, teacher ka pa naman. Bakit di mo alam yung 1 times 1 equals 1, hindi 2? Diba? Yung iba kasi 1 times 1 is 2. 1 times 1 is 1. Amen? Ganyan man lang alam ko. Iyan ang sinasabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo o Nicodemus. Amen? Pero, isa siyang sa gagamitin ng Panginoon para ipakita yung tamang salita ng Diyos, yung tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Dahil, kung i-research natin ang buhay ni Nicodemo, hindi agad siya umalis bilang miyembro ng Sanhedrin. Minsan sa mga pagpupulong na ang pinagpupulungan ay kung paano kakasuhan ng Panginoong Jesus, tumatayo siya at nagsasalita siya pabor sa Panginoong Jesus. At kung babasahin ninyo yung sa 19, iyon na yung namatay ng Panginoong Jesus, isa siya kasama si Joseph o Arimathea na lumapit sa Panginoong saserdote para ipagpaalam na kunin yung katawan ng Panginoong Jesus. Sila yung naglibing? Si Joseph o Arimathea at saka si Nicodemo. At tanda siya. Kasi dumating siya. Dala niya yung ipanglilinis sa katawan ng Panginoong Jesus. May dala siyang oil at saka yung beer na panglinis sa katawan ng Panginoong Jesus bago ilagay doon sa tomb. Amen? So, yung pangalawa, ginamit ng Panginoon si Nicodemo para ituro kung paano ipanganak muli yung pagiging muli. Kasi medyo sarcastic pa nga yung sabi niya eh. Paano ako may papanganak na muli? Maaari ba akong bumalik ulit sa sinapupunan ng aking ina? Medyo sarcastic na tanong yun dahil wala na kang pwede gawin ang Panginoong Jesus yun. Pero sa kapangyarihan na, pero hindi niya gagawin. Kasi wala yun sa normal na kung paano niya gawin na normal yung paano ipapanganak ang tao. Amen? Siguro ba, yun yung naging dahilan kung bakit naniniwala ang karamihan na may reincarnation. Ipapanganak na muli. Pero hindi nila naiintindihan na ang ipapanganak na muli ay ikaw rin mismo, babaguhin lang ang puso mo at babaguhin ang espiritu mo. Amen? Palampakan na natin ang Lord. Babalik ulit tayo sa dalawa na hindi ko pinangalanan. Amen? Sino kaya? May hula ka ba person mo? Yung susunod, yung pang-apat. Siyempre, lahat na ito may direktang experience o encounter sa Panginoong Jesus.
Yung Roman centurion, yung Romanong centurion. Basahin ninyo yung chapter 27. Sila yung nililibak ang Panginoon Jesus. Ang sabi ko, talagang anak ka ng Diyos, iligtas niya ang sarili mo, mga baka dyan. Tawagin mo si Elijah. Amen? Tapos humingi ng tubig, ang binigay, suka. At diba? Kasi sabi doon, sour drink. Sour sa akin, suka. Hindi ko na masyadong ma-research. Ayun. Pero, sabi nga nakapako na sa krus ang Panginoong Jesus. Pero hindi natatapos kung paano siya umaabot sa tao. Amen? Siguro, ang malamang, may plano naman ang Diyos para sa mga magiging mananampalataya na ang lahi ay Romano. Kasi kung paano ka iniligtas, ikaw automatic na ang kaabutin mo yung mga kapwa mo dito. Amen? At siya, sabi mo yung madalas, ang magiging ministry mo ay yung ginagalawan mo. Kaya itong mga centurion, ang aabutin naman nila yung mga kapwa nila kawan. Amen? Dati nalilibak. Pero nung nakita nila kung paano nasa krus, mamamatay na, parang pakulit na tayo. Mamamatay na. Pero ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, hindi sinasayang ng mga oras para abutin ang mga kapwa na nangangailangan sa Kanya. Amen? Ang babasahin natin ay verse, sa dulo lang, yung verse 54. Ang sabi dito, nang makita ng centurion at ng mga kasamahan niya na magbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila lubhang matakot at nagsabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Kasi maaaring yung mga centurion na ito din yung nagbantay ng tulong. Kasi pinabantayan. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, ako itatayo ko muli ang aking kaharian sa pangatlong araw. Mabubuhay siya muli. Pagkatapos ng 3 araw. Kaya yung Sanhedrin, yung unang pare, pinabantayan ng kanyang isipan na iyon ay may takip na malaking bato na hindi basta-basta mabubuksan. At nakita rin nila kung paano nung binuksan yung dingdingan, wala doon yung katawan ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi po pwedeng nakatagpuan ng Diyos pero walang nangyari sa buhay mo. Baka mamaya, yung pagkatagpo mo sa Diyos, pas wala nangyari sa buhay mo, baka hindi totoo yung maging encounter sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga, ipunin ko narito kayo, siguraduhin ninyo na nakakaugnay ninyo, nakakapagpunod ang Panginoong Jesus sa bawat pagtuturo, sa bawat binabasa ninyo sa lipa patungkol sa Kanya. Amen? So, meron tayong may sakit. Meron tayong maninigil. Ang gobyerno, di ba? Maninigil. Alam niya na. Pangatlo, may leader ng iglesia. Panghapat, may kawal. Amen? Ibig sabihin,
malawak kung paano kumikilos ang Panginoon. Kailangan makapaglagay siya ng mga tao na gagamitin niya para ikalat ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. At yung pang-apat at pang-lima pala. Ano ang pang-lima? Huwag na kayong tumayo. Ano na tayo? Ginawa ko sa krus. Nelson Daya. O, sino yung pang-lima? Ha? O, tama. Yung pagmamahal. Yung repentancy. Diba? Mamamatay na to. Sabihin na kanyang kamatayan, naabot pa rin siya ng Panginoon Jesus. May pangalan ba? Yung dalawang magnanakaw? Pero ang Catholic pinangalanan sila. O, si Barabas hindi. Si Barabas ay pinalaya. Si Barabas, siya yung kapalit. Parang sinabi, hahatulan ng dalawang ito. So, tatama natin yung mga tamang informasyon. Hahatulan, nililiti sila, at sa harap ni Pilato, pinapili yung mga tao. Sino ang ipapako? Si Jesus o si Barabas? Sino ang pananayain? Si Jesus o si Barabas? Ang sigaw ng tao ay si Barabas. Siya ay pinalaya. Pero yung dalawang, sa ibang salin kasi, ang sabi ng kriminal, rebel, mga rebelde. Sa ibang salin naman ay sinabi, pagtanakaw. So, dalawa sila. Yung isa, kasama ng nanunuya sa Panginoong Jesus. Kasi nasabi anak ng Diyos pero hindi kayang iligtas ang sarili. Pero yung isang magmanakaw, inabot siya ng Panginoong Jesus. Malalagot na yung kanyang hininga. Malalagot na yung hininga ng Panginoong Jesus. Pero hindi na hinayaan na isa sa dalawang ito ay mamatay na hindi na iligtas ang kaluluwa. Amen? Kaya doon ka mapapahinga kung paano ang Panginoong Jesus gustong iligtas ang buhay ng kanyang mga nilikha. Mamamatay na eh. Huhugutin na yung huling hininga. Pero inabot pa rin niya yung pagkakataon na ito. Babasahin lang natin yung mula sa 40 to 43. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Kasi ang dami sinasabi nung nasa kaliwa na ang dami sinasabi nung isang magnanakaw. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lang naman tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghani ka na. Tumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen? Kaya totoo may paraiso. Bukod sa paraiso, mayroon pang langit. Yung unang namatay, nasa paraiso muna ngayon. Yun yung paraiso na ginawa para sa unang nalikhang tao, kay Eva at kay Adam, na kung saan niya pinalala sila. So, may paradise. Hindi lang sa Manolos may paradise. Hindi na siya maganda ngayon eh. Hinati ito. Parang ang liit lang ng gagawa, tapos ang mahal ng entrance. Totoo, may paradiso. At dahil, isasama siya ng Panginoong Jesus. Alam ng Panginoong Jesus
na nabago ang puso nito. Na itong puso na magnanakaw nito ay puso sumuko sa Panginoon Jesus. Amen? Amen ba? Kaya ito ay isang mapangakawakan natin. Lord, pag namatay pala ako ngayon, makikita ko na yung paraiso. Lord, di ko alam kung kailan ako mamamatay, pero alam ko may naghihintay sa akin na magandang lugar na pupuntahan ko. Amen? Kaya ito yung mapanghahawakan natin, ito yung kapag-asahan ng buhay natin sa pagiging anak at mananampalataya ng Panginoong Jesus. Bakit parang malungkot kayo? Dapat masaya kayo. I-internalize. Ay, dapat nanda tayo araw-araw. Bakit? Kung mapapanood nyo sa news, sumakay lang sa bus, nahulog sa bangin. Alam ba na na yun na huling araw niya? Di ba, wala. Sino ba? Yung mga nagmumotor dyan, huwag masyadong didikit sa truck. Hindi mo alam. Kaya challenge sa akin, araw-araw, paghandaan natin ang buhay. Maghinanda tayo bawat araw. Kaya nga ako, panalangin ko bago ako matulog. Your will be done on earth as it is in heaven. Kung ito ang huling tulog ko at wala nang gising, ilan naman ako? Alam ko may magtutuloy ng gawain para sa Diyos. Amen? Sinong volunteer? Pwede pa si Tatang Junior ay magturo? Ha? Tuturo nga sa makikista. Dahil, sabi nga pilit natin nilalagay yung ating isip sa katotohanan na pwedeng mangyari. Pero hinahanda tayo ng Lord para sa anumang araw dumating yung sandali na huling araw natin sa mundo ito ay alam natin na meron tayong umuwi sa Diyos. Amen? Muli, balikan natin yung ating pinag-aralan, 5 kalalakihan. Gusto niyo ba sa susunod, 5 kababaihan naman? Ha? Gusto niyo ba, 5 kababaihan naman? Sige, sa susunod, 5 kababaihan naman. Ilalagay natin si Norma, si Penny, si Vivian, sino pa? Si Chane, sino pa? Sino mo gusto mag-basket eh? Yung mga senior na. So, balikan natin muli. Sino ba yung 5 kalalakihan na tinatagpo ng Diyos at sa kaparaanan ng Diyos mabago yung kanilang buhay? Yung una, yung kay Tony. Pangalawa, si Zacchaeus. Yung pangatlo, Nicodemus. Yung pang-apat, yung centurion. At yung pang-lima, yung magnanakaw. Amen? Anong pinapakita dito ng Diyos? Ano man ang estado mo, ano man ang ginagawa mo, ano man ang sitwasyon mo, kaya kang abutin ng Diyos. Kaya kang alisin doon sa sitwasyon mo na akala may mabuti para ilipat ka ng Lord doon sa standard ng Diyos na mabuti para sa iyo. Amen? Pero, sabi nga binigyan ka na ng Lord ng bagong espiritu, ng bagong puso. Bigla ba, bago ka na agad?
Hindi naman, Lord, pag-isip ko po, hindi na ako magagalitin. Dati magagalitin. Pero pwede naman, pero sabi ko nga, yung malalim, manikip sa katauhan natin, hindi ganun kadaling magbakin. Kasama si Kuya Dante. Dating palainom. Nung nakakilala sa Diyos, ilang taon bago nawala yung pagiging ganyan at saka ganun. Mabilis ba? 10 years siya na bago na bitawan. Iba-iba. Iba-iba. Pero ito isang proseso. Isang proseso na dapat teamwork kayo ni Lord. Teamwork kayo ni Lord. Sasadyain mo yung pagbabago at tutulungan ka niya ng Lord sa daan ng pagbabago. Kasi hindi natin kaya sa ating sarili. Kung tayo lang, hindi mo kaya. Kaya nga, kinailangan palitan ka ng puso, palitan ka ng espiritu. Kaya, dito na ako magtatapos. At ito, yung sinasabi ko, proseso siya. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 24, you were told with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. So, ibig sabihin, araw-araw mo lilimutin, araw-araw mo tatalikuran yung mga dati mong pagnanasa na makasalanan sa harap ng Diyos. Pagdating sa 23, to be made new in the attitude of your mind. Ano siya babaguhin? Mag-uumpisa sa isip. Kailangan panghawakan mo. Kailangan desisyonan mo sa isip mo. Lord, pag-isip mo, pinaalala sa iyo ng Lord, yung ugali mong dapat baguhin. O, pigilan mo yung sarili mo na magmura. O Lord, ngayong maghabang ito, tatandaan ko, isa sa isip ko, isa sa puso ko, na hindi ako magmumura, hindi ako magagalit. Kaya na lumalabas yung pagmumura, pagkalit ka. Pagkalit ka, at ibig sabihin, saan mo hinugot yun? Sa puso mo. May galit sa puso mo na lumalabas. Nandyan yun. Araw-araw dapat tugutin mo yun. Sino trigger ng galit mo? Asawa mo ba? Ayun, ganda naman. Ang ganda ng ino naman. Kasi, paano nyo mamamantayan? Kung sino trigger ng galit ninyo, yun ang bantayan. Anak mo ba? Kapit-bahay mo ba? At puro nasa loob ng bahay. Kaya kailangan attitude of your mind. Kailangan panghawakan ninyo. Hindi na ako yung magagalitin. Kasi inalis na ng Lord sa puso ko yung lahat ng galit. Amen? Dapat palitan na natin sa Lord. Amen? Pagdating sa 24, and dahil kinondisyon mo na yung isip mo at yung puso mo, and to put on the new self created to be like God, in true righteousness and holiness. Ito yung Christ-likeness. We are destined to be like Christ. Yun yung ano natin. Destined. Yun yung ating ano ba yung destined? Yun yung dapat na mangyari sa atin pati kawamis ng Panginoon Jesus. Amen? Kasahin na natin sa Tagalog. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubalin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa
masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao ng nalikhang kanawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Doon may papakita yung 2 Corinthians 5:17. Nung nakipag-isa ka kay Kristo, bago ka na. Binigyan ka ng bagong puso, bagong espiritu. Tanong ko nga kay Lord, pwede ba Lord, kung medyo pangit yung dahil yung pangalan, di ba yung pangalan na ito, si Judas, si Judas. Di ba ang pangit? Dahil, bakit yung pangalan niya? Dahil nagtatak yung ginawa niya. Ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. At kumbaga nga, yung nahimasmasan siya, ang ginawa niya, konsensya, out of guilt, nagpakamakan. Sa halip na magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad, at manumbalik sa Diyos. Kasi yung totoong repentance, bumabalik sa Diyos, at nagsisimula muli. Amen? Sabi ko kasi talagang si Judas ang pinalala sa akin ni Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi namatay si Judas, pwede bang baguhin niya yung pangalan niya? Kasi, natatak sa pangalan niya yung pangit. Yung pangit na ginawa niya, yung pangit na hindi kapalagan niya. Sabi ng Lord, pwede naman. Diba? Sa South Korea, ang daling magbago ng pangalan. I-re-register mo lang. Pero dito sa Pilipinas, ang hirap. Kukuha ka pa ng court order. At kailangan justifiable yung reason mo kung bakit ka nagpapalit ng pangalan. May isang star, ang pangalan nga niya ay ABCD. ABCD, ang kapag-ipin naman, hindi mo mainisip na bago ng pangalan? Hindi po ma'am. Kasi yan po yung gusto ng mga magulang ko. At saka, okay naman po ma'am eh. Kasi, dahil unique ang pangalan ko, hindi na ako nakapalimutan ng mga tao. Diba? May point. So, kahit pangit, yung natatak sa pangalan mo dahil sa mga mali mong nagawa, pwedeng baliktarin ng Panginoon. Hayaan mo lang ang Lord hayaan mo lang na tulungan ka ng Lord para baguhin yung dati mong buhay at mamuhay ka doon sa bagong ikaw. Amen? Kaya, bilang pagtatapos, ito dapat ang tugon ng isang kinatagpo ng Panginoon. I said yes. Saying yes to Jesus changes everything. Pag nag-yes ka sa Panginoon Jesus, mababago ang lahat. Hindi lamang yung pagkatao mo, pati ang buhay mo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mag-yes, Lord, na tayo. Amen? Sabihin nga natin, yes, Lord. Ipapamuhay ko yung bagong, sabihin yung pangalan mo, ipapamuhay ko yung bagong remedios. Kung hindi ka pa namumuhay doon sa bagong ikaw. Kung namumuhay ka na bagong ikaw, yes, Lord, ipagpapatuloy ko yung bagong buhay na ito na magpapalik sa iyo ng mga kaluluwa dahil sa buhay ko, mahihipon yung buhay din ng ibang tao. Amen? Nagpakanagin natin ngayon. So, konti lang tayo ng konti. Masarap kasi magkwento yun pagdating kayo. Amen? Amen. Nadako tayo sa ating tayo sa offering. Sino po ba ikaw?
O, di ba? Tingnan mo si Jer, tumatayo na. Palakpakan natin.